Hello everyone. Napanood ko yung mga vlog na nila Kayo at nung Niyama, no? And then nanood din ako sa vlog nila Makmak at sa mga 14 vloggers at nandun din si Kayo. Nakakasad lang talaga dahil isa lang naman talaga ang kalaban pero ah parang nag-away-away sila, parang nag-disagree sila sa kanilang mga opinion but ah iba-iba naman talaga ang opinion ng tao. So ang akin lang talaga dyan, no? Focus lang kay Norman, lalo na sa mga tao talagang very, very near kay Norman. Like Batalan, Nasuker, or Siyama, especially yung mga yan. At kung sino man ang mga very connected at nanahimik lang sa ngayon. Dahil hindi lang isang bansa, hindi lang Amerika ang connected. Mayroon sa Europe, meron sa Hong Kong ba yun, Singapore, meron sa Japan, meron sa Australia, Canada, all over the world parang maraming member ang FFCI, no? So, yung iba na nahimik lang dahil siguro naintindihan din natin na ayaw din nila ma-involve. So, para sa akin, itong lang 14 vloggers everyone, siguro masasabi natin na accessories of kung krimen man, no? Accessories of the crime. Kumbaga, isa din sila na parang mga OFW na naniniwala kay Kulaong na isang tagapagligtas ng Pilipinas. And on that moment, ang COVID talagang mahirap talaga, nagla-lockdown. So parang na-focus ang mga tao na ang pag-asa lang natin ay si Kulaong na makatulong sa bayan natin, sa mga kapwa natin Pilipino. Pero talagang in this, talaga, ngayon, talagang nakita natin ang katotohanan na it's a prank, it's a scam, no? So, para naman sa akin talaga, ang dapat managot dito, especially talaga, si Kulaong ang leader, especially talaga, ang mga taong nangungulikta ng pera sa mga tao talaga, ang dapat talaga managot, no? Kung sino man. At sa mga, I think kung ang mga vlogger kung ang mga vlogger ay binibigyan, pero ang mga vlogger nga, nagsasabi nga, nakunan din sila ng pera, like Mac Pablo, sabi ni Mac Pablo, na mayroon daw siyang binigay na 30,000, mayroon ding iba na 50,000, yung iba din, ganun, nakunan sila ng pera. Besides na sabihin man ng iba na nagkapera, nagamit pa sila na more spread out ang pagiging, hindi nila intention yun na sino ba ang gusto natin, sino ba ang gusto na mag-spread out ka ng panluloko sa kapwa mo. Isa rin din naman talaga silang biktima, everyone. Para sa akin lang ha, siguro sa akin lang opinion, sa akin lang napakinggan dahil nga ilang buwan akong nagpapalo nito kay Norman Mangusin, nanood ako kay Makagago, lagi kay Makmak, kay Bungo TV, at kung sino kay Carl TV, no? Yung mga yan, ipang-subscribe nyo yan dahil marami kayong makukuha dyan ng mga kay Kayo, adorable Kayo, at sa iba pang mga vlogger na nagbablog about ito kay Norman Mangusin, no? At para sa akin naman talaga, ito talaga, dapat talaga ang tugisin talaga nito. Kasi, si Norman kasi user eh. Ginagamit lang din niya itong mga sila Batalan at sila si ito talaga ang mga aktibo sa pera, sa panguliktan ng pera, especially itong mga taong like Batalan, ito talaga ang dapat talaga natugisin. Dahil hindi ito, para sa akin, pag ito siya, for example lang ha, si Yama, kung hindi yan yanigin, hindi niya yayanigin yan sila si Nasuker, hindi niya yayanigin si Batalan, parang ganon si Batalan, yung mga tatlo na yan, hindi nila yayanigin si Kulaong, no? Para sa akin, yung mga 14 vloggers ba yan, parang sa akin naman talaga, kung hinahired sila ni Kulaong para mag-vlog, para sisikat at yayabong pa yung pangalang FFCI or Norman Francis Leo Marcos noon, deserve din naman talaga nila na sahuran sila ni Kulaong. Dahil hindi naman madali talaga na magsalita ka sa social media at magastos ka ng kuryente at gamitin mo yung cellphone mo, wifi. 'Di ba? Magsalita kung wala ka diyang pangkape. Para sa akin, it's not bad na kung meron man sa kanila ang tumatanggap na suhol, that's forgiveness. Para sa akin lang. Hindi yan pang bubudol. Ang matatawag natin na budol, yung sila si Kulaong, yan sila si
For example, sila si Batalan, dahil alam nila kung saan napupunta, dahil hindi naman 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ang tinatanggap nila. It's million-million. No? Andin inaamin din sa bunganga diretso ni Yama na nung tinatanong siya ni Kayo na, for example, sa 1 million, totoo ba na 20% lang ang 200,000 lang ang tinulog, 800 yung nasa bulsa? Parang ganun eh. No? So, para sa akin naman talaga, in this story talaga, kung ang kasinungalingan ay dagdagan pa ng kasinungalingan, wala talagang mangyayari. At kung itong problema na to, kung idaan lagi sa pagiging defensive at laging galit-galitan at laging, alam niyo yung tao kasi, alam ko, nakinig ako kanina sa live ni Makmak Pablo sa 14 Vloggers, na din ako, nasadin ako dahil parang nagkasagutan sila, tumataas yung mga but that is the part of the argument. Para the parts of the argument talaga yan. And then, sa tingin ko talaga, ma-imagine ko lang talaga, tawang-tawa siguro si Yama habang pinapanood kayo at nag-argue kayo at nagbakbakan kayo doon, kayo doon sa live, no? Tawang-tawa yan si Yama, impacta yan eh, no? So, ako talaga, wala akong tiwala. Parang ma-imagine ko lang itong si Yama. It's look like Susan Yancy. Sa akin lang, no? Parang, no, talagang, wala talaga akong tiwala talaga, as in talaga. And then, tingnan nyo nga, ngayon, nung nalaman na si Kulaong, parang, kumawala, parang alam nyo yung, parang, kumawala sila lahat. Kumawala lahat ang mga member ng FCI, halos kumawala kasi mayroon pang natira. But, yung mga kumawala, isa-isa silang pinoprotektahan ang sarili, very defensive. Lalo na yung mga may kasalanan at may alam talaga, very defensive at very quiet. Talaga. Kung makikita natin, yung mga may maraming alam, quiet sila kasi this is not para sa akin, this is a syndicate big talaga na scamming talaga na matatawag talaga na itong pangyayari ito. Kasi si Kulaong kasi hindi lang naman scamming ang kaso ni Kulaong. Mayroon din siyang human trafficking, mayroon din siyang estafa, kung ano-ano pa. And then, it's not all bullying kasi hindi naman talaga dapat natin si Makagago kasi hindi naman si Makagago na nabiktima sa pera eh. Nabiktima lang si Makagago sa kabasusan ni Kulaong. No? So, ngayon, kung ma-open man yung FCI at kung ano man ang mangyari, no? At ipagpatuloy yan na buksan pa. So, ang matanggalan ng mga maskara ay talagang UFIS, talaga kung sabihin man natin na talagang hindi kami guilty dahil si Kulaong lang hindi kami guilty, but para sa akin tugisin talaga ang kung sino man ang napakanir at kung sino man yung mga nagkukolekta ng pera, lalo na malakihang pera, no? Nakakasad lang talaga yung mga ibang pumanaw na nang dahil sa ganyan, no, sa ganyang nangyayari, no, na wala lang, nabiktima lang din sila kaya sila nagkaganon, no? Andin yung mga mamis, no? Oo nga, naintindihan ko nga yung isang vlogger, si Papa Trex ba yun, na hindi madali ang magdemanda lalo na pag nasa abroad ka. Oo nga, totoo yan. Kasi maghabol ka sa ganyang klaseng pera, tapos oras, panahon, pera, gastos, no? Samantalang kikitain mo pa yan. Kaya nga yan si Kulaong masyadong kampante eh. Kaya nga sana, no, managot talaga dyan at sana din hindi titigil itong mga taong nagbubukas sa kaso ni Kulaong ngayon. At sana mabuksan pa yung marami at sana magsalita pa rin yung iba. Para din, no? Hindi naman to para sa sarili ninyo, kundi para din sa lahat, no? Sana dyan na lang babawi kayo, no? Magsalita kayo, no? Isa lang ang makatalo sa mga sinungaling, ang pagsasabi ng totoo. Yun lang.